Boxing update, ito ang latest rankings ngayon sa division ni Naoya Inoue. Number 1 si Tapales, number 2 si Akhmadaliev, number 3 si Sam Goodman, number 4 si Alan Picasso. Kung mapapansin, binaklas na ni Inoue ang number 1 at number 2. Kalaban niya ngayong December 27 itong number 4 na si Alan Picasso. Kaya lahat ng kalaban ni Inoue ay top contender. Hindi pang tune up na kalaban o kaya magbabalot lang. Sadyang malakas lang si Inoue kaya nagmumukhang mahina ang kalaban niya. Ang mas nakakaya yung matalo pa si Inoue sa isang magbobote. Pero malabong tatalunin si Inoue ng isang magbobote lang. Samantala Mario Barrios sinabing big fight ang magiging laban niya kay Devin Haney. Pero mag-focus daw muna si Mario Barrios laban kay Ryan Garcia ngayong February. Gusto ni Mario Barrios na talunin muna si Ryan Garcia bago ito makipag-unification sa ibang champion. Kaya nakikita ni Mario Barrios, big fight talaga itong si Devin Haney. Maraming expert din ang nagsasabi na malaki ang posibilidad na maging undisputed itong si Devin Haney. Siguro ang pinakamalupit na kalaban ni Devin Haney dyan si Conor Benn. Pero ayon nga sa WBC, nakaabang na itong si Conor Benn kung sino ang manalo kay Mario Barrios at Ryan Garcia. Kaya depende kung sino ang mauna kay Devin Haney at Conor Benn. Kung mag-utos agad itong WBC ng mandatory defense kay Mario Barrios, pwedeng si Conor Benn muna ang labanan niya. Kung sino ang manalo, isang unification na kay Devin Haney. Kaya abangan natin ang mainit na laban sa welterweight. Sa iba pang balita ayon sa kaibigan natin na si Pinoy Boxing Prodigy, 2 laban lang daw ang pwedeng ipanalo ni Weljan Mindoro sa SEA Games sa Thailand. Kapag naipanalo niyang 2 laban, pwede na raw siya mag-uwi ng gintong medalya. Dahil kakaunti lang daw sila ngayon na lumalaban sa 75 kg. Ganon din si Yumer Felix Marshall mga boss, nakahanda na rin na lumaban sa SEA Games sa Thailand. Sa iba pang balita, Seiya Tsutsumi may banat kay Nonito The Flash Donaire. Ayon sa kanyang video sa YouTube, sinabi ni Tsutsumi kung mapabagsak niya kahit isang beses lang si Nonito Donaire, sisiguraduhin na raw niya na sa susunod na pagbagsak ay hindi na makakabangon. Kaya determinado itong si Seiya Tsutsumi na talunin si Nonito The Flash Donaire. Mali yung pagkakaintindi ng iba na na-elevate daw bilang WBA champion si Nonito Donaire. Hindi po siya elevated ng WBA. Hanggang ngayon hawak pa rin ni Donaire ang kanyang interim WBA belt. Kaya itong WBA championship na ito, paglalabanan nila ni Seiya Tsutsumi. Dahil itong hapon ay champion in recess ito. Kaya kung sinong mananalo sa kanilang dalawa, magiging WBA bantamweight champion na. Kaya sa edad ni Donaire ngayon na 43, pwede pa maging world champion. Sabi nga ni Donaire, meron siyang paraan sa training para mapanatili ang kanyang lakas. Kaya abangan natin ang laban ni Donaire ngayong December. Sa iba pang balita, may isang laban sa Thailand na nagpasuntok, akala niya matigas. Pero malakas ang suntok ng kalaban niya, kaya yung tigas niya hindi umubra. Marami akong nakikitang Pinoy boxer na ganito mga boss. Akala nila matigas sila, kaya nagpapasuntok na lang sa muka. Pero useless yung ganyang estilo mga boss kung magpapasuntok ka lang. Okay naman ang pagiging matigas sa boxing, pero yung magpapasuntok ka ng kusa, hindi na yan gawain ng boksingerong matino.